Official Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:02 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaloon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panubyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas. Adlaw sang Miyerkules, January 7, 2025. Sa ngalan sang inyong regular anchor, Paul Tarosa, manging kaupod ninyo Hope Torrichante, kag welcome sa panibago naman nga edisyon sang Bantay Banwa. Nakaginhawa na ba ang tanan sa aton nga may mga pinalangga no nga nagkuha sang 2025 bar examinations. Congratulations sa 5,000 plus ka mga bag-o nga mga abogado kag abogada sa pungsod Pilipinas. Subong nga adlaw mga kaabyanan, January 7, 2026. Ang pag-release ng Korte Suprema sa opisyal nga listahan sa mga nakapasar sa 2025 bar examinations. Kaya na pa naton mga kaabyanan, no? Ginabantayan ang mangin resulta kon listahan no sa mga bar passers for the 2025 bar examinations. Kung madumduman, September no ginhiwat ang 2025 bar examinations. Ang bulan sang September mga kaabyanan, ginakabi gina nga September. Kaya ginahiwat sa munang abulan or ginhiwat sa munang abulan ang 2025 bar examinations. And after that no, kati September 7 no ang una nga adlaw sang pasinawan and January 7 subong nga 2026 gin-release ang official nga listahan no sa 2025 bar examinations passers. And kung inyo ginabantayan ang official Facebook page and the other communication channels no sang Korte Suprema mga kaabyanan, ma-realize ninyo no nga as we speak ginalawag na ang top 20 nga nakaangat-angat no nakaangat sa 2025 bar examination. Silang mga nakakuha sa mataas nga grado no sa ginhiwat nga pasinawan. So congratulations, amat-amat na nga gina-reveal sang Supreme Court no with Justice Amy nga nag-aara sa podium nga gina-reveal ang mga pangalan sa 2025 bar examinations top notchers. Ara man gani sa aton nga screen no. So tutok lang mga kaabyanan kay bantayan nato no kung may makalusot ayhan from Western Visayas law schools nato no. Permigid na naton ginalantaw no kung kamusta ang aton man nga mga performances sa mga law schools diri sa Region 6, especially no nga may ara nga ginhiwat nga testing center diri sa Iloilo City, partikular no sa Central Philippine University. So tutok lang mga kaabyanan no sa mangin resulta sa 2025 bar examinations. Meanwhile, subong nga adlaw sa Enero 7 mga kaabyanan,
nagpadulong or nagpadulong diri sa syudad or probinsya sang Iloilo, no, partikular sa Banwasang Dueñas, si Interior Secretary Remulla. And of course, no, baluon naton kung anong mga latest update, mga statements nga ginabuyan abi, no, sang Department of Interior and Local Government Secretary Remulla. So, tutok mga kabyanan, kay mangin kaupod natin later si Paul Tarosa, magadulong sa ato, no, sang pinakaulihi nga update sa pagpadulong sang Tiglikom diri sa probinsya sang Iloilo. I-check naton kung ano ayan ang statement, no, ni DILG Secretary John Vic Remulla sa pagtaliwan man, no, ni Dueñas Vice Mayor Amy Paz Lamasan. So tutukan nato ni na mga kabyanan kay sandig sa mga report, no, ginapahayag sang DILG Secretary nga hindi kuno, no, nalakip si Vice Mayor or Dueñas Vice Mayor Lamasan sa mga anomalya sa flood control projects. So i-check nato ni na later, no, sa aton nga senior reporter Paul Tarosa. And basi may iban pa, no, nga mga statements ang Tiglikom regarding sa iban pa nga mga opisina sa idalom sa Department of Interior and Local Government. Special shout out kay Tido hindi makapungko mayad ang akon nga kilala kay gabantay sang resulta sang 2025 bar examination. Sige lang mga kabyanan, tutok lang kamo diri sa programa Bantay Banwa kay bantayan naton ang resulta sang 2025 bar examinations kay tanan, no, nga mga empleyado sang Radyo Pilipinas nakatutok sa mangin resulta, no, sang bar exams. And later check ano nato, no, tingmaan man naton nga makasulod sang balita, no, report tuhoy man diri, no, sa resulta sang 2025 bar examinations. Mga kabyanan, puspusan na gid, no, ang pagpanghanda sang Iloilo Provincial Capital para sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2026. Kung excited kami diri sa Radyo Pilipinas, excited kamo, no, nga mga tumalanaw sa kasadyahan sa Kabanwahanan, especially ang aton nga 8 participating municipalities kay dugot pawis, no, ang ilang hatag para nga ma-make sure nga sa January 24, no, sa adlaw sang competition, matagaan nila kita sang maayo kag manami maduagon nga performance. So ang Iloilo Provincial Capital, especially, no, ang production team, mga kabyanan, naghiwat sang ocular inspection sa Iloilo Sports Complex kay kung madumduman gin-announce, no, sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated nga ang Iloilo Sports Complex kag ang Iloilo Freedom Grandstand mangin venue sang 2026 kasadyahan sa Kabanwahanan kag Dinagyang Tribes Competition. So ang production team nagiwat sang ocular inspection, no, sa Iloilo Sports Complex, isa sa duha ka judging area sa main event, no, sa Dinagyang Festival. So naibaluan, no, may 8 kita ka municipalities nga maga-participate for the kasadyahan sa Kabanwahanan sa January 24, 2026. Lawagon lang naton, no, mga kabyanan, kay basi
Isa ang inyong banwa no sa magapasakop sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2026. So perform no, participate ang Himanban sang New Lucena Tawili Festival sang San Rafael sa lakayan sang Miagaw pagnahian sang Binggawan Tultugan sang Banwa sang Maasin kasag sang Banate kahilwayan sang Santa Barbara kag Banaag Festival sang Anilaw. Ini ang mga municipal festivals nga lauman no nga maga-compete for the kasadyahan sa Kabanwahanan 2026. And of course, tingwaan sang mga competing municipalities no nga makuha ang kampyonato gikan no sa defending champion ang Tultugan Festival sang Maasin. So ang Tultugan mga kabyanan kung madumduman ninyo no twice nga nagkampiyon sa kasadyahan sa Kabanwahanan and syempre subong nga tuig hindi man for sure magpaperde no ang iban pa nga mga municipalities kagibuhos Manila ang ilang energy, effort, grace no and creativity parang madeklara nga kampiyon sa kasadyahan sa Kabanwahanan 2026. Silingani ni Governor Defensor no nangin mataas man ang standard nga ginbilin sang Tultugan Festival sang Maasin, especially nga nagkampiyon man ini no sa ginhiwat nga event or national event no sang Araw ng Kalayaan sa Luneta. So balantayan mga kabyanan ang kasadyahan sa Kabanwahanan and of course ang Dinagyang Tribes Competition. But before no sang official nga competition proper, ululupod naton nga saksihan ang mangin may patilaw sila mga kabyanan sa January 10 to 11. No? Sa January 10, Sabado, inaang kasadyahan sa Kabanwahanan and January 11 for the Dinagyang Tribes Competition. Pero hindi pa na ang actual competition. Patilaw lang siya sa aton nga mga tumalanaw because the actual competition lauman sa January 24 and January 25. Lapit na lang, pila na lang gid katulog mga kabyanan. Ang aton yan no, nga Department of Tourism nagapang-agda sa mga turista, domestic man o kon international. Kay diri sa aton sa Western Visayas may mga dalagko kita nga festival, of course, given ng Dinagyang Festival, but also in the province of Aklan ang Ati-Atihan Festival. Philippine Standard Time, alas 2:16 sa hapon. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga kabyanan sa aton nga pagbalik aton na nga ibaluon no ang update sa pag-abot ni DILG Secretary John Vic Remulla diri sa probinsya sang Iloilo. Bantayan mga kabyanan sa pagbalik sang Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang
paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Mikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Philippine Standard Time, alas 2:20 sa hapon. Sa gihapon mga kaabyanan, ini si Hope Torrechante para sa programa Bantay Banwa. And as mentioned kaina, nagpadulong diri sa probinsya sang Iloilo si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ini may kaangtanan man sa pagtaliwan ni Dueñas Vice Mayor Lamasan. So para maghatag sa aton sang detalye regarding sa pag-abot sang DILG Secretary diri sa probinsya sang Iloilo, makaupod nato na kaabyanan ng aton senior reporter Paul Tarosa. Paul, mayong hapon. Radyo Pilipinas Report. Mas paramatik nagbisita si Interior Secretary John Vic Remulla sa haya ni Vice Mayor Amy Paz Lamasan sa Banwa San Dueñas. Nagpalabot din ng simpatya sa pamilya kag mga imata sa vice alcalde na nagtaniwan sa tong Disyembre 31. Kag ang isa man sa rason kung nga nagpadulong ang opisyal diri angod na maklaruhan ang aton ng mga kauturan
sa sining mga nagalabtang spekulasyon na tuhoy sa pagkamatay ni Vice Mayor Amy Paz Lamasan kay ginconfirm mismo ni Interior Secretary John Vic Remulla na accidental firing ho ang gintunaan sang pagkamatay sang vice alcalde. Hindi, sumo sa opisyal base man sa investigasyon kag panaysayon sang mga himata no kag ang mga ara mismo sa natabong insidente wala sang foul play kag hindi man suicide ang natabo kay Vice Mayor Lamasan kay tigin gani ini no investigahan ini sang scene of the crime operatives gin rin and up nila wala ini kung paano wala ano itang matabo kag ang armas nga ni nagatubang actually sa kay Vice Mayor Lamasan kag unfortunately pagkuha niya sang armas kay ang igasa nga partner nga si OCD Director Lord Byron Caricarion nagmuno sa iya nga kasi gusto niya nga pabutangan sa optics kay nagatiro man nga daan si kan enthusiast man ni si Vice Mayor Lamasan kay isang pagkuha niya sang armas may gin-explain lang si Secretary Remulla sang sa trigger sang pusil kay naligo din si Vice Mayor sa tiyan kag ara na ipabati naton sa inyo ang explanation ni Secretary Remulla sa kung paano sila nag-come up sa sining conclusion pati accidental firing ang natabo. Maganda ang according to the eldest child who Lord raised personally. Ganda pero yung loving to be. Tinignan namin ng financial transactions. Mukhang wala naman silang pinalawayan sa pera. Anong balita? Mukhang okay. According to the brother. Ay kaso ang bako nang balita da nakapasar siya And he raised her even kahit hindi niya anak yung bangani ni Mayor ay pinalaki niya na pinuli niya sa kanya. Kung sabihin namin yung mga kapatid inaatawag at sinabi nila na they see reason to suspect foul play. However, dinignan namin ang nangyari. Number one, si Vice Mayor Lamasan was a gun enthusiast. She has 10 registered firearms under her name. Ang recreation ng scene of the crime ay nag-usap yung dalawa at pinakuha, nag-usap sila. Bago siya pumasok, 8 o'clock yun. Tinanong ng ibang sabi mo, mama, baka gusto ko lagyan ng optics yung baril mo. Sabi patingin nga, kasi that gun used to belong to Lord Byron. Then transfer to Lord Byron. No, from Lord Byron to her. Yes, okay ba? Apparently, it was a raised gun, very light trigger ang nakalagay sa kanya. When it was open, she picked it up in the wrong way. Pag-pick up niya with her hand, with her thumb on the trigger, which resulted in an accidental fire entering her abdomen with a hollow point bullet. So the damage was extensive. So nabatian no si Secretary John Vic Remulla, Paul? So ginasaysay hope ni Director o ni Secretary Remulla ngati ang may maayo nga relasyon man si partner ni Vice Mayor si Lord Byron sa pamilya, sa mga bata even gani ang magulang nga bata ni Vice Mayor Lamasan ginasabig nga gid nga bata niya man amo na ngati di makitaan sa pamilya nga may foul play nga natabo. At the same time, isa pa gid nga basi nag-suicide ang Vice Mayor wala man sang muna nga anggulo
So tanan sina no ginadula na sa Nag-roll out. aton nga kapulisan. Na-roll out na no ang ining mga anggulo. Pero Kay Paul, Subong. no, i-clear ko lang, kasi may mga report prior nga hindi magpasugot ang pamilya for autopsy. How true, no, ang ini nga report? Why gid man no? Why gid man kay na brought up man kay ina no sa press con kay para kay Secretary Remulla hindi naman necesidad no nga paidalom pa sa autopsy kasi may mga ebidensya man, may mga statement man sila nga nakuha kasi masiling kag makabig na nila nga bastante na ini kag lubong na gani ni Hope no karon sa hapon si Vice Mayor Lamasan. So mo na nga ang focus na lang gid subong ya di ko may mga follow up pa. Pero ang konklusyon no sa aton nga kapulisan nga accidental firing ang natabo kay Vice Mayor Lamasan kay ang isa pa gid naging klaro ni Secretary John B. Trimulya ang ining issue bala sa flood control. Ito may mga nagagilinuwa nga post nanti kinanglan imbestigahan kay kasi may may kaangtanan ini sa flood control gin mabaskog ang panindugan or mabaskog ang pahayag ni Secretary Remulla nga wala sang kahilabtanan si Vice Mayor Anipas Lamasan sa anuman nga flood control project kung sa mga anomalous flood control projects kay gindugang man ni Secretary Remulla ining mga projects sa munisipyo o magaling sang kahilabtanan ang vice alkalde kag may maayo nga relasyon ang vice alkalde kag ang mayor no si Mayor Pama kasi kung nadumduman sa aton mga talamati isa si Mayor Pama nga nag-confirm sang kamatayon sang vice alkalde kay ginatawag di gani kung partner kay no good vibes iti ginagroom na ini sa tani Hope na mangin masangat nga alkalde sang Dueñas hindi unfortunate gid ang ini nga natabo kay ipabati nato no sa aton mga kauturan ang ining pag-confirman ni Secretary Remulla natukoy no sa sining issue sa flood control project nati posible ko no pero tiging klaro nga wala. All political figures fire are automatically investigated in this manner. So actually not even all political figures. All persons who die who get with gunfire wounds are under automatic investigation. And this is part of it. But since she is a vice mayor, we have to conclude with all certainty that this is that's Sir, yan po yung purpose ni Boeing. Yes. After the in the Kapwa case, the PNP of India bungled the investigation. In this case, they also committed mistakes in the investigation. So, because of those mistakes, I have to personally come and investigate it myself. Tinignan namin yung chief ang lahat ng mga angulo para siguraduhin na ayun talaga niya. Kasi marami naman conspiracy theories dyan eh. Marami naman vloggers na post. Marami naman silang mga fake news. Number one, si Vice Mayor ay hindi involved in any way sa flood control. Wala talaga. Number two, she's not involved in any way sa mga projects ng munisipyo at makasunod sila ng mayor. There's no political anger kasunod sila ng mayor. Number three, she was not, as far as the family would come, she was not under the depression. She was in good plans for the future. So we ruled that suicide, we ruled that homicide, and we are now to the conclusion na accidental. Yung sa mistakes, sir, could you expound on that, sir? Well, all gunfire injuries are automatically investigated. They investigated 36 hours later. Inintay na lang hanggang namatay. Yung namatay yung si Vice Mayor sa kanila investigate. But they should have investigated immediately at the scene of the crime. They didn't call a scene of the crime. So we have to recreate everything. We have to test the theories. We have to check lahat ng mga affidavits. And it all matched naman in the end. Thank you. So, all political figures. Yes, Paul. Nabatian si Secretary John Vic Remulla sa sining pag-confirm niya nga wala sang kahilabtanan si Vice Mayor Amy Paz Lamasan
sa anuman nga mga anomalous flood control projects. Pag masiling nato no nga na-resolve ng ining kaso, pero pagklaro naman ni PNP Chief Melencio Nartates, may mga gyapon ongoing gyapon ng investigasyon, may mga magtuhaw ng mga developments, so itutukan ina sang special investigation task group. Idugang ko lang no, ang isa pagid sa naistoryahan sa press conference with Secretary Rimulya, ano ang mga plano sa DILG for 2026? Nagplastar nagatag sang tatlo no ka plano si Secretary Rimulya. Una, i-train ang mga pulis nato no, i-train pagid para mas maging effective sila sa ilang pagserbisyo sa pumuluyo. Ikaduha, ang pagpamaskog pagid sa 911 nga program no ngati madasig bala marespondihan sa aton nga mga kauturan sa aton kapulisan ang ining kinahanglan sa aton nga mga pumuluyo sa lugar. Kag ang ikatatlo amo ning matindas na pahayag sang secretary ngati tinluan ang Bureau of Fire Protection para sa iyang opinion, ang Bureau of Fire Protection ang isa sa pinaka-corrupt na hunsya sa gobyerno. So, atong pamatian no, ang mensahe, statement ni Secretary Rimulya na tungkol sa sining pagtawag niya sa BFP na isa sa pinaka-corrupt na ahensya. Number one is to continuously train the police force. So, train the police force is normally prosecuting of the PNP is prosecuting of 80%, so record high. So, we will continue with that to professionalize them. Number two, our 911 system is about evaluation wide. I think 6 to 8 weeks, difference in the is sa kanila. So, we need to find out na yung mga we are being moving is number three, we need to know the DFP. The DFP, in my opinion, is one of the most corrupt organizations in the country. And we will do several efforts para natigil na ang corruption nila. Lalo na sa pagbiento ng fire extinguishers, sa pagpapata ng sprinklers, sa pag-hassle para na building permit, lahat yan, binibisi na namin. Nag-purchase kami ng 15,000 body cameras para sa mga inspectors. So 24 hours yan. Basta may software, hindi na pwede patagin. Lahat ng conversations sa mga yun, recorded na. So, wala nang kalokohan. At then, marirecord namin lahat yan. Ma-access namin at anytime. Kahit nasa paano sila, ma-access namin kung ang ginagawa nila. Ganun may inclusive dito ang ginagalit namin. Sa ulit natin, diba? Nabatian si Secretary John Vic Rimulya, no? Matingdas ang payag sa opisyal. Iti, may mga nabaton initial information na tungkol sa mga pagpangontrata sa sprinklers, pagbaligya sa fire extinguishers, kag pati na sa pagkuha sa permit. So, amo niyang pagatutukan sa opisyal, no? Sa diin, maging procure na 15,000 body-worn cameras para sa mga inspectors. So, silingon sa nila, no? Paggamit nila sila, mamonitor ang ilang mga hula, ma-prevent sinino ang mga korupsyon, kagkalukuhan, sino sa iyaho. Paul, no? Kaina sa inyong nangin event man dira, no? Kupod kay DILG Secretary John Vic Rimulya, may present bala nga miyembro sang Bureau of Fire Protection Region 6. Iniagod niya ti mas maayo kung personal Manila no nga mabatian with the DILG Secretary ining iya nga makapanugyan. Unfortunately, wala, no? Ang mga katapo lang sa Philippine National Police headed by Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Ang ara dito no, kaupod si Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan, kag Director sang CIDG, kati ang purpose of sang press con, ang ining paghatag updates sa aton mga pumuluyo sa sining kaso, no? Napagkamatay ni Vice Mayor Amy Paslama. So, siguro, Paul, no? Ano ang mga last minute nga mga ginpangbuyan pa no ni Secretary John Vic Rimulya? May mga comment ayhan siya sa Philippine National Police or particular no sa Police Regional Office 6. Kung basihan mo ang naging press con niya kina, i-train git ang police para nga mas ma-empower sila sa pag-alagan sa pumuluyo. Ongoing ang training sige, among dinaang gintagaan sang
nagtalupangon sa opisyal sa mga plano niya for 2026. Do medyo timely, no? Kay sandamlag lang, Paul, kung hindi kita magsala, may mga bag-o naman ng mga miyembro ang Police Regional Office 6. And gid na, no? Once nga makasulod na ikaw sa PFP, mga training kapag sila nga gina-undergo, kag kundi kita magsala, more or less 2 years sina, no? Halin nga naka-take course ikaw, 2 years, tapos kunara ka na sa serbisyo, ay mga trainings pa gid, depende na, no? Kung di ikaw nga unit kasay. Yes. Madamo gid nga salamat, Paul Tarosa. Balita sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, report. Nabatian mga kaabyanan si Paul Tarosa nagatag sa aton sang update no sa pagpadulong sang Secretary sa Department of Interior and Local Government si Secretary John Vic Remulla kung sa diin no gin-address niya ang pila ka mga issues surrounding no sa pagkamatay sang vice alcalde sang Banwasang Dueñas si Secretary or rather si Vice Mayor Aimee Paz Lamasan. And lakip sa mga gin-clarify sang tiglikom no sang DILG wala sang foul play but rather isa ka accidental firing ang nangintunaan sang pagkamatay ni Vice Mayor Lamasan. And of course no gin-clarify man ngati wala na sang autopsy nga patuman no sa lawas sang Vice Mayor but rather punto diri ni Secretary John Vic Remulla hindi na necessary. And another nga clarifications no isa pa sa gin-clarify sang tiglikom no nga hindi ya ulamid no hindi siya ya dawit no hindi siya ya kabahin sang anomalya sa flood control project ang Vice Alcalde sang Dueñas, Iloilo. So klaro gid mismo sang DILG Secretary kag siya mismo nagpadulong gid diri sa probinsya sang Iloilo to clarify issues no ang accidental firing nga nangintunaan sang kamatayon sang Vice Alcalde sang Dueñas and of course ang kumbaga non-inclusion no sang Vice Alcalde sa flood control anomaly. Unfortunately no nangin kabahin man sa gintalakay sang tiglikom ining pinakakorap nga ahensya sang gobyerno gintumod niya ang Bureau of Fire Protection. Do hindi nami no ang image sang Bureau of Fire Protection as of the moment following sang nangin mainit or makahang pahayag sang tiglikom no sang DILG kadiin gintawag no ang Bureau of Fire Protection nga isa sa pinakakorap nga ahensya sang pamahalaan. So do wala man siguro no sang office nga gusto mabatian sa isa ka secretary no isa ka kabinete sang nga isa ka korap no ang isa ka korap office ang ilang opisina. So medyo unfortunate for the Bureau of Fire Protection but ang challenge dira no sa ila is to kumbaga ipakita no ang transparency sa ilang opisina para nga magbalik ang kumpiyansa sa mga pumuluyo sa ila if ever no nga nadula gid man. Iniya sandig sa nangin pahayag ni Interior Secretary Remulla again no gintawag niya ang Bureau of Fire Protection bilang pinakakorap nga ahensya sang
pamahalaan. Siguro, following that statement, no, ang Bureau of Fire Protection magpatuman sang cleansing if there is a necessity for it, no? I-review ang ilang system, no? Just to make sure nga transparent ang mga transactions sa Bureau of Fire Protection. After all, mga kaabyanan, dako ang papel sa Bureau of Fire Protection sa pagpangapin sa mga pumuluyo, no? Kay sila ang frontline every time na may sunog, pero hindi lang sunog ang ila ginarespondihan actually. May mga other incidents pa, no? Isa man sila sa mga frontliners naton gani dako ang papel, no, sa Bureau of Fire Protection sa komunidad. And as such, no, bilang isa ka government office, importante nga may transparency nga nag-exist, no, sa opisina. And perhaps, no, as a challenge, i-disclose nila ang mga transactions nga na, no, mangin transparent sila, no, sa ilang mga aktibidad. Just to make sure, no, nga ang public trust ara gyapon sa ila. Anyway, mga kaabyanan, sa aton nga pagbalik, istoryan pa nato ng mga dugang nga mga balita kag impormasyon. Philippine Standard Time, 2:43 sa hapon. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Bantayan mga kaabyanan, dugang impormasyon kag balita sa pagbalik sang Bantay Banwa. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, 5:00 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. We'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Uy, Julie! Kamusta ng date ni Elma? Parang tulalang-tulala ka dyan. Mama, tulungan mo ako. Akala ko date lang yun. Sumama naman ako. Tapos, sirit niya ako. Anong gagawin ko? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time.
Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, alas 2:47 sa hapon. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa dugang ng mga update mga kabyanan, nagpagwa sang ilang annual report sa Siyudad Sang Rojas sa probinsya San Capiz, no, ang ilang peso ang Public Employment Service Office. Kung sa diin, no, 4,000 plus ang na-hire sang tuig 2025 sa mga naglain-lain nga mga activities, no, like job fairs and other job postings sang Peso Rojas City. Congratulations, no, sa mga nakaagom sang trabaho, no, pinaagi sa mga activities kang Public Service or Public Employment Services Office Rojas City. Sandig diri sa report, 4,083 ang na-hire. Sa diin, no, 3 ka job fair ang ginpatigayon sa Siyudad Sang Rojas. May ara man sang 30 ka local kag 9 overseas ka special recruitment activity kag job posting. And at the same time, no, malipayon nga gin-announce, no, sa opisina nga 92 ang nakabenepisyo sa government internship program. Samtang yara naman sa 258, no, ang na-profile ng mga kasambahay sa probinsya sang or rather sa Rojas City. 700 ang naserbisyuhan sang passport on wheels, masobra 700. Masobra 2,000 naman ang PRC on the road. Sa tupad naman niya mga kabyanan, 2,814. Masobra 2,000, no? 2,814 ang nakabenepisyo sa tupad program. Sa mga pareho, no, nga mga lihok, no, mga kabyanan, makita natin kung ano ka beneficial ang mga programa nga ini, no, mga activities nga ini para ma-make sure nga sige-sige may kuluwaan sang palangabuyan ang mga pumuluyo. So sa bahin ini, no, sang Rojas City Public Employment Services Office. Anyway, ang ilang OFW help desk, no, naka-assist ang ilang OFW financial assistance. May 46 OFWs, no, nga nabuligan, and assisted distressed OFW naman 17. So para naman ini for the benefit of our overseas Filipino workers, no. May mga ginconduct man ang Peso Rojas City nga mga career development support program para sa grade 10 and 12 learners. Sa public school, no, 3,212. Sa private schools naman niya, 1,666. For college students, sa mga nakabenepisyo sa Career Development Support Program, 648 sa public school, college students and 945 private schools. And sa TESDA training naman niya, 247 ang total trainees sa tuig 2025.
So, congratulations everyone, no? Especially sa may Rojas City for kumbaga nangin sa kadalagaan no success no sa inyong Public Employment Service Office. And syempre, speaking of congratulations sa mga nagpasar no sa may 2025 bar examinations. Pagpanginbulahan ang gina-extend nato no sa mga nakapasar sa mga bag-o nga mga lawyers no sa nga pungsod, ang mga officers of the court no nga magabulig sa pag-administer sang justice. Anyway, congratulations man sa bar chair sa success no sa 2025 bar examination, and syempre look forward naman kita no for 2026 bar examinations. Philippine Standard Time 2:52 sa hapon. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyo nga pagtutok sa Facebook Live kag syempre sa radyo sa 585 AM. Gusto naton nga tamyaon no ang tanan nga mga tutok sa Radyo Pilipinas Iloilo halin sang aga tubtob karon no. Thank you sa inyong pagtutok diri sa programa Bantay Banwa. Syempre, thank you man sa ating mga katuwang technical diri sa studio, Engineer Roy Louie Kaipang. Kag sa transmitter, Mr. Jeffrey Betita. Mga kaabyanan, sa ngalan sa inyong regular anchor, Paul Tarosa, nanging kaupod ninyo Hope Torichante, kagini ang Bantay Banwa. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international